Kabanata 12, Goodbye. The next day, I was there again. I strategically asked the secretary about the trash can and felt relieved when he said that the janitor empties it every day. Mabilis lang ako dahil may lakad pero naroon nga si Hades at hinintay hanggang umalis ako. The cycle continued that way. Hindi man ako madalas, bumibisita pa rin ako lalo na't pati si Daddy ay sinasabi iyon. Oh, 1 linggo ka nang hindi nakakabisita ah. Isiningit ng president kanina ang pagbisita mo. Nahiya tuloy ako kung paano sasagutin lalo na't nasa gitna kami ng meeting. I smiled. Bibisita po ako bukas, Daddy. Pumapayag po ba ang president na papuntahin si Felicia sa opisina? Si Baltazar. Baltazar, can you mind your own business and stop butting in? Si Mami naman. Tumikim ako at bumaling kay Baltazar na yumuko at mukhang nahiya sa sinabi ni Mami. Florence. Awat ni Daddy. Mami glared at Daddy and sipped on her water. Minsan na nga lang umuwi si Baltazar dito sa Manila, ganito pa ang mangyayari sa hapag. Hindi kailanman nagustuhan ni Mami ang apprentice ni Daddy. Pinag-aral ni Daddy si Baltazar at tinuruan na rin ng mga kaalaman. Siya rin ang nag-aasikaso ng mga side business ni Daddy sa ibang panig ng bansa. Kaya hindi gaya noong nag-aaral pa, lagi na itong wala sa bahay. Dahil doon, dumalas palalo ang pagbisita ko noong nagsimula na ang pasukan. I didn't join any extracurricular activities even when my friends are encouraging me to. Sige na, noong intramurals hindi kita nakita kahit sa bleachers lang ah. Saan ka naman pumunta? Si Arturo nanguusisa. Baka sa college department. Malisyosong sinabi ni Gretel. Ngumisi ako. Wala no? Nako Felicia, kilalang kilala kita at alam kong ganyan ka kung mag-boyfriend. Ano? Natatawa na ako dahil pare-pareho lang silang mga malisyoso. Lagi kang hindi nahagilap na para bang kayong dalawa lang ng boyfriend mo ang mundo mo. At kapag tinitignan kang kasama ang boyfriend mo, pakiramdam ko hindi kita kilala. Arturo naman! Lambing ko sabay yugyog sa braso niya. Hindi ko alam na ganyan ang tingin ng mga kaibigan ko sa akin. Oo nga, Feli. Tuwing magbo-boyfriend ka, kinikilig ako. Tuwing tinitignan ko kayo, para bang ang mature ng mundo nyo. Tahimik at sobrang pribado. Dagdag pa ni Gretel. Iyong hindi namin alam? Iyong wala ka ring plano ikwento sa amin? Bakit ba hindi ka nalang umamin na may boyfriend ka nga? Hindi naman namin sasabihin sa mga manliligaw mo. Si Katie at humalukip-kip. Pabiro kong niyakap si Arturo sa likod. Nakita kong namula siya at nagsuplado. Mumisi ako at kinurot ang pisngi niya. Mabilis niyang iniwas ang mukha sa akin. Umiirap na. Nagtatampo ka? Ha? Sabay tawa ko. Felicia! Si Katie nang napansin na hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Huwag kang mag-alala, hindi nga mababawasan ang manliligaw mo kahit may boyfriend ka. Umirap ako at tumigil sa pang-aasar kay Arturo. Kinukurot pa rin ang braso ng supladong Lopez habang umaaktong nagtatampo kahit alam kong hindi naman ako matitiis. Hindi naman ako nag-aalala na mabawasan ang manliligaw, KD. I don't mind actually if they stop. It's okay. My self-esteem isn't really anchored on it. Pero wala lang talaga akong boyfriend, kaya mali ang mga iniisip nyo. Sus, nililihim mo pa, kilala ka na namin. Kahit si Dean, nakapansin na sa kilos mo. Magtanong ka nga, Arturo, kay Franco? I groaned. Why do you have to ask Franco when I can answer that straight? I don't have a boyfriend right now, and you all know I don't lie to you. Bakit ko naman itatago? Para nga hindi mabawasan ang manliligaw mo. Si Katie. Natawa ako roon. Kailan ba naging big deal sa akin na mabawasan? Di tumigil si Dean Larazabal, ayos lang. Tumatanggap ka pa. Kahapon narinig ko na hinayaan mo si Alejo na ligawan ka. I told you, I don't have a boyfriend. I don't wanna entertain anyone as of the moment, but I can't lie about my real status. At isa pa, natawa ulit ako. Don't make it a big deal. Just ignore it. Sige, kung wala kang ang boyfriend, sino yung crush mo? Si Arturo na nagtatampo pa rin. Pareho naman nang ipinaglalaban ang dalawa at tahimik lang naman si Gretel, pero Arturo is more bearable than Katie. Or maybe, I just really have a biased opinion when it comes to boys. Matagal ko nang napapansin na hindi ko masyadong gusto ang mga babae bilang kaibigan. Sure, I like Gretel. She's cute, a crybaby, and silent.
But Katie is just like those ex-friends of mine who just get mad at me for petty reasons. Minsan na akong harap-harapang inaway ng mga dating kaibigan kaya ako napadpad kay Arturo. Arturo has close guy friends but he's always seen with Gretel in social events and Katie is crazy over Gretel so we're all together now. Iyon pa rin, sabay ngisi ko. Iyong construction worker? Bulalas ni Arturo na para bang may krimen akong ginawa. Umirap si Katie. Hindi ko nasasabihin kung sino pala iyong construction worker. I'll just let them believe that it is a regular laborer. Tutal ay nakilala ko naman talaga si Hades na ganoon ang iniisip ko. Isa pa, I like the look on their faces. An heiress falling in love with a laborer. They make me feel like it is so wrong. It's funny. Kayo na? Hindi no? Sinong yagit ang aayaw kaya sa'yo? Mga mayayaman nga nagkakandara pa sa'yo. Si Arturo na mukhang naiinis na talaga. Arturo naman, anong yagit? Ang sama mo ha? Sabi ko. Ang cheap ng taste mo. Grabe, ba't di mo sabihin sa mga manliligaw mo na may gusto kang labor worker ha? Pilit ni Katie sa akin, naiirita rin. Ipakilala mo nga yan sa akin, Felicia. I'm so curious. Si Gretel. Nako, huwag na. I can imagine a dirty, sweaty, and smelly person. Katie rolled her eyes. Naliligaw sa'yo? Patuloy ni Arturo. Umiling ako. Nakikita kayo? Minsan, sagot ko. Nag-uusap naman kayo. Tumango ako. Seryoso ka ba rito, Felicia? Iritado na talagang tanong ni Arturo. Umirap ako. Hay, tigilan nyo na nga. Hindi nanliligaw, hindi kami, walang gusto sa akin. Crush ko lang, okay? Don't make a big deal about it. But he's the reason why you don't want to get into a relationship? Ewan ko. Basta, hindi ko lang gusto, okay? Calm down, Arturo. I'll make it up for it. Normal naman ang bawat bisita ko kay Hades. Minsan, pumupunta ako kay Daddy bago sa kanya. Lalo na kapag may meeting siya at wala kay Daddy. Siyempre, ayaw ko naman talagang mag-antay lang sa kanya sa opisina kahit pa pwede naman. Kapag naman sabay silang may meeting ni Daddy, pinipili kong kay Hades na opisina maghintay. Gusto ko roon dahil may mga libro tungkol sa engineering at architecture. Nagbabasa na lang ako roon at pinapatay ang oras. When Hades is there, we eat lunch or snacks together. Kinukwento niya rin sa akin na ibang-iba ang pag-aaral sa mga librong nasa shelves niya. The results of engineering are seen on those pages, but the process of it isn't. Kaya nagdagdag siya ng mga librong pang-college para makita ko kung anong mayroon doon. It looks hard but I'm determined to study it, so for sure I can do it. May kausap po si Engineer Riego. Ganun po ba? Sige, sa lobby na lang po ako. Marahan kong sinabi. Ay, hindi Miss Valerio. Pwede po kayong pumasok. Ini-inform lang po kita na may kausap siya. May mouth dropped open a bit. Kumunot ang noo ko. Kung may kausap po siya, dito na lang po ako sa lobby. Nakakalito. Hindi ba ganoon naman talaga dapat? At bakit pa ako ini-inform ng sekretarya kung papapasukin naman pala ako? Ay, hindi po Miss Valerio. Pwede ka pong pumasok, sabi ni Engineer. Kahit na may kausap naman siya at si Engineer De Silva lang naman po. Torn between following the suggestion of the secretary and being polite, I stood there very confused. Hindi po, dito na lang po. Tinawagan ng sekretarya si Hades ngayon gamit ang intercom. He informed him of my arrival. Let her in, he said before cutting the line. Miss Valerio, pwede po talaga kayong pumasok kahit noong hindi ko siya tinawagan. He informed me with an awkward smile. Okay, hindi ko gustong pumasok lalo na dahil may kausap si Hades. Tinuro ko ang lobby at muntik nang tumalon ang sekretarya palabas ng lamesa niya para lang pigilan ako. Bumukas ang pintuan at sumungaw si Hades doon. Nagkatinginan sila ng sekretarya. Sir, pinapapasok ko si Miss Valerio, but she politely said no. I smiled at Hades, who looked so dashing in his suit. His brow shot up. Stay here, he ordered. Napatingin ako sa sekretarya. Gusto ko makipagtalo na ayos lang naman na sa lobby ako maghintay kung may kausap siya sa opisina. Pero hahaba pa ang usapan at baka mamaya ay hinihintay na siya ng kausap niya. Tumango ako at tahimik na sumunod sa kanya papasok sa opisina. Nang nakapasok, natanaw ko kaagad ang kausap niya.
This is Engineer De Silva's daughter, Engineer De Silva. Si Hades. Engineer De Silva is an old man, one of the directors. Hindi ko alam na may anak pala siyang babae at engineer din. Nakahalokip-kip at nakatayo sa harapan ng lamesa ni Hades ang magandang babae. I am tall but I guess she's taller with her black stilettos and her black corporate attire. Nang bumalik si Hades sa kanyang lamesa, ay nakita kong lumiit ang balingkinitang engineer dahil sa tangkad ni Hades. It made me uncomfortable and I know that feeling now. I remember how I felt with Hades and Engineer Rose de la Cruz back when he's working on the site. Binaliwala ko iyon. Saan ba kasi ako dinala ng inggit ko at hindi ba sa kahihiyan naman? I want to defend that she was just being annoying, so I got triggered to do what I did, but I know my feelings are my responsibilities, so... Felicia Valerio, si Hades nang ipinakilala ko sa babae. Tumango siya at ngumisi sa akin. I know this girl. Do you know Ricos? She said and smiled. I smiled back at her. He's a distant cousin. Naalala ko lang na anak nga pala ni Engineer Valerio ang tinutukoy niya sa isang kwento. I smiled. I hope it was a good story. Natawa si Engineer De Silva. What is it? Si Hades. Bumaling si Engineer De Silva sa kanya at tumawa. Wala. Naniligaw daw si Rico sa kanya dahil tingin niya pareho sila ng trip. Nagtagal ang tingin ni Hades sa kay Engineer De Silva na para bang naghihintay ng dugtong. Tumikhim ako. Ayun lang naman, nagtanong kasi siya kung kilala ko ba si Engineer Valerio kasi yun nga, niligawan niya ang anak. Naalala ko lang, Hades. Tumango ako at hindi na itago ang kaba sa mga sinabi. I can clearly remember how some of ex-friends of mine harassed me for the beautiful Ricos Zaldúa. Boyfriend ko na sana yun noon. Kaso, nairita ako dahil sa pagtalikod ng mga kaibigan ko. Why am I suddenly feeling uncomfortable? Lalo na ngayong napag-usapan at nakikinig si Hades. Anyway, are you ready for the meeting? Shall we go? Yaya ni Engineer De Silva. Nagulat ako roon. Oh, he has a meeting. Matagal ba iyon? Sure, I have time to burn right now, but I know he's worried whenever I'm alone here. And he's out for a long meeting. Matagal ba? I asked out of nowhere. I'm not sure, but the agendas are heavy, so give and take 2 to 3 hours or most. Si Engineer De Silva na palipat-lipat ang tingin sa amin ni Hades. Balik na lang ako. Sabi ko, bigo na. Ang sama naman ng timing ko. Lumiban na nga ako ng ilang araw dahil bumawi ako kay Arturo gaya ng pangako ko, tapos pagpunta ko rito ganito pa. And it's Saturday. Mahaba ang oras ko. Pwedeng maghintay pero ayaw ko namang may pressure kay Hades dahil nandito ako. Anong oras? Hades asked. Natawa ako ng bahagya. Monday sana. It's 1:30 and maybe after the meeting, uuwi na kayo. His jaw clenched. His eyes moved to Engineer De Silva. Susunod na lang ako sa meeting. He announced. Bago pa ako makaapila, tumango na si Engineer De Silva at tahimik na umalis. Naglakad ako patungo sa pinanggalingan ni Engineer at nilingon ang pintuan. I'll come back on Monday. I don't want you waiting here for that long. I'm sorry. He said quietly. Umiling ako. Ayos lang. You didn't expect me to come here today, so it's not your fault. Busy ka last week? Ngumisi ako. A bit, but the next weeks, I'm not. May lakad ka pagkatapos dito? Baka sumunod na lang ako kay Mami at Atikos. Nasa Greenbelt sila, kaya doon na lang ako at sasabay na sa kanila pag uwi. I'm sorry. He said again. It's okay. It's work. I'm just visiting. Bukas, may laro kami at brunch. Pumunta kayo. Sumama ka. Oh, I heard this. Ganitong-ganito yung mga iniwasan ko noon eh. Nagbabalik bigla ngayon at galing sa kanya ang imbitasyon. Kami ni na Mami at Daddy at Atikos? Yes. Nagkatinginan kami. His dark eyes made my heart flutter, and I've been practicing so bad to look at it directly instead of looking away. It really feels like facing my greatest fears. Para bang tinutokso ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtitig pabalik sa kanya.
Ipinagkakanulo ang sariling wisyo sa takot na nasa harap. Kami lang? My parents will surely invite the other directors, so... Tumango ako at naisip na kagaya nga ito ng mga dating imbitasyon. Sasama ako kapag magyaya si Mami. Tumango rin siya. Sa huli, talo pa rin ako ng mga takot ko. Nag-iwas ako ng tingin pero hindi ko napigilan ang ngiti. Why does facing my fears give me some unexplainable pleasure? Baka late ka na sa meeting niyo. Bababa na ako. My secretary will escort you back. It's Florencia Valeria's pleasure to be invited in social gatherings. Kaya naman tinawagan pa nga lang siya ni Daddy pagdating ko ng Greenbelt, umuo na kaagad siya. At may damit naman akong marami at hindi pa na isusuot, nagdeklara kaagad siya ng shopping para sa brunch bukas. Ang ganda-ganda nito, she said while I was walking with a new design of designer shoes. Maganda nga kaya pabalik-balik ang lakad ko. Pinapalibutan na kami ng mga attendant dahil bukod dito sa suot ko, may 5 pa siyang kinuha kanina sa parehong brand. Mami, 3 na ang nabili ko kanina roon sa Rustons. I know, but those are not new. Kaya nga mas gusto kong mamili sa ibang bansa. Eto kasi, milagrong meron dito sa Philippines. I should get my size and yours. Isa lang naman ang susuotin ko bukas at may mga hindi pa ako nasusuot noong nakaraan. Bakit Felicia? Mabilis na nagalit si Mami. Ayaw mo ba niyan? Umirap ako. It's pretty but it's too much. Then, we'll get it, she declared. Pumalakpak ang bading na attendant sa desisyon ni Mami at wala na rin akong nagawa kundi hayaan ito. Naghintay kami ni Atticus sa isang couch. Kinakandong ko siya at kinukulit habang pinagmamasdan si Mami na nilalapitan ang assistant niya dahil may problema raw sa card. Try this. She handed another card. Weird. Daddy hasn't paid the credit card bills yet. Hindi ko na ininda iyon dahil pwede nga namang makalimutan. Hindi rin naman inisip ni Mami kaya wala lang din siguro iyon. We joined the Riagos and the other directors on a regular polo match. Abala ang lahat sa kwentuhan sa eksklusibong restaurant na tanaw sa labas ang match. It was a glassed enclosed room with a quartet playing live. Hindi naman ako mapakali kaya imbis na pumirmi sa upuan, nasa salamin ako, hinahanap ang magkapatid na Riago. Una kong nakita ang ilang mga anak ng direktor. Hindi lahat ang naglaro gaya noong mga nasa lamesa ngayon. I also heard that Engineer De Silva, the daughter of a director, is not around cause she flew abroad for a quick break. I wanna play too. Nagulat ako nang nakita ang kapatid kong tulad ko ay tinatanaw din pala ang malayo. I smiled. I squatted beside him. Kitang-kita ko ang titig ni Atticus sa malayo, sa mga naglalaro. When you grow up, Atticus, sabi ko sabay hawak sa kanya. He nodded innocently. Nagtagal ang mga mata niya sa tinatanaw. Nang bumaling sa akin, sinalubong ko ng ngiti ang palaging malulungkot at malaanghel na mga mata. Inayos ko ang itim na itim at kulot niyang buhok. Can I really do that? Tumango ako. You can. It's tiring but you will ride a horse, so it's a better sport for you. Nagkatinginan kaming dalawa. Ako man hindi sigurado sa sinasabi ko. Kaunting galaw at mahabang paglalakad ni Atticus, hinihingal na siya. I want to give him hope. I am hoping too that in time, all of these medications will make him better. He's very intelligent and kind. Ang tanging kaibahan niya lang sa mga bata ay mahina siya pagdating sa sports at madali siyang magkasakit. The medications are his only hope and I am positive that in time, he'll get better. Napabaling ako sa field nang nakitang lumabas na si Hades doon. He looked so tall and amazing on that uniform. Nakita kong may sinabi si Ares sa kanya na naglalaro pa rin. He only raised a hand at his brother. Umiling si Ares at seryosong pinatakbo pabalik ang kabayo. Balik na tayo sa lamesa, Atticus. Hiyaya ko sa kapatid dahil nararamdaman na ang pagsali ni Hades sa pagkain. Mahaba ang lamesa namin at aktibo ang usapan. One of the reasons why I don't like staying on that table is because the son of another director. You're back, he said. I smiled. Yeah, I'm hungry. Sinundan ako ng tingin ni Jason Andrew. Mabuti na lang at malayo ang upuan ko sa kanya.
Kaya kahit nagpapasaring minsan, hindi ko kailangan pakisamahan. He's 2 years younger than me, but he acts like I'm not his senior. Kinaiiritahan ko ang grupo niya sa school dahil masyadong papansin. Ilang taon na iyong si Jason? Si Mami, nakiusisa na dahil napansin siguro ang madalas na pagpapansin. Ewan ko po, but he's still junior high, Mami. The waiter served me appetizer. Tumingin ako sa nakikitang croissant sa harap samantalang bumubulong pa si Mami sa akin. Ang bata pa pala niyan, ang tangkad, akala ko magkaedad kayo. While she's busy talking about it, I heard the president laughing with Daddy and some close directors. Oo nga, at nasa tamang edad na naman si Hades. Nakita ko rin sa malayo na parating na ito, nakapagpalit na ng casual na damit imbes ang uniforme. Tiningnan ko kaagad ang upuang hindi kalayuan sa harap ko at malapit iyon sa kanyang ama. Hera Riego is also near me and I caught her watching me. Siniko ko si Mami para umayos siya dahil sa itsura niyang bumubulong sa akin para siyang nakikichismis. Hindi mo talaga tinapos ang laro? Tanong ng director sa nakalapit ng si Hades. Hindi na po. Sagot ni Hades at bumati pa sa iilan. He was praised by everyone, even the unnecessary things, they all praised it, at nakisali pa si Mami sa mga iyon. Ang gwapo-gwapo mo talaga, iho. Ang ganda ng laro mo. You must be a champion here. Oh, he is. Nakwenta ng anak ko na ang galing daw nito. I've seen you in your suit, but I didn't notice you look good in your casual clothes. Singit ni Mami. Napainom ako ng juice. All the praises are true, but completely unnecessary. Alam ko naman na Riego siya at gusto ng lahat na paluguran sila sa lahat ng paraan. Kasasabi ko lang, Hades, dito sa kanila na nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Naisingit ng president kalaunan nang natapos ang purihan. Tahimik akong kumain. Hades laughed with them. You promised to give your father many grandkids, lalo na't 2 lang kayo ni Ares. Kailangan higitan mo yan. Biro nila. His goal is always to be greater than me in all aspects, kaya ganyan nga siguro ang mangyayari. The president. If you want to have grandkids this early, hindi ba dapat nag-marriage for convenience kayo? Mommy's tactless remark. Here we go again. There's no need for that, Florence. My son can perfectly choose the right woman for him. Agap ni Hera Riego. Nakatingin na ako ngayon sa pagkain ko. Tumawa si Daddy. Ano muna ang masasabi mo, Hades? Pinag-aasawa ka na pala ng president para magkaapo na. Hindi naman pwedeng mauna si Ares gayong ikaw ang panganay. Hades laughed with them. I don't really mind if Ares wants to marry first. I'm not in a hurry. I'm still young and I'm sure I'll beat my father's record in all aspects. Nagtawanan ang lahat sa pabiro nitong pagyayabang. Ilan ba ang plano mong anak? Usisa ng asawa ng isang director. A dozen. I heard him somewhere. Sagot ng isa pa. Tumawa si Hades. Eh di dapat ngayon pa lang simulan mo na. Kailan ka naman mag-aasawa? I've seen you with Marie almost every day. Baka naman kayo na ni Engineer De Silva, Hades. We were just colleagues and nothing more, Tito. Tahimik akong tumikhim at nanatili ang mga mata ko sa pinggan. Bitterness slowly filled my heart. It's weird that I think it is foreign. Naisip ko na pareho lang dapat ito sa nararamdaman ko kay Engineer Rose de la Cruz. Bakit ngayon kakaiba na? Parang mas seryoso. Pinag-isipan at hindi padalos-dalos. Sa puntong iyon, napagtanto ko na walang halaga o silbi ang mga oras na sinasayang ko sa opisina ni Hades. I got attached because he's kind and good to me. I got attached because I always spend time with him. Sa huli pala, ako ang malulugi. I let myself get attached because I like him. I like him from the very beginning. I'm not even sure how he feels about me. I just know that he's good to me. Sometimes, I feel like I am special to him. Lalo na kapag sinisikap niyang magkita kami at humaba ang oras namin dalawa. Pero, espesyal ba talaga iyon para sa akin? O ganoon din naman siya sa iba dahil likas talaga siyang mabait. Bukod diyan, bakit pa nga ba ako nag-iisip na may pag-asa ako? O iniisip ko bang may pag-asa ako kahit papaano? I may look and act older than my age, but I'm still 17.
Kahit gaano kabaliw si Mami na ipakasal ako sa mayaman, hindi kailanman sumagi sa isipan niya na pwede ako kay Hades. Maybe she felt it too, the distance between the Riagos and Valerios. Or she felt it too, the way Hades moves, acts, and carries himself. Mami knows that Hades is too perfect and too high up to even think about associating him with me. Ang ganitong edad, gusto pang mag-explore. Hindi kita masisisi, Hades. Oh, he's had enough of those explorations during his teen years. Singit ni Herariago. Bumaling si Hades sa kanyang ina. Napatingin din ako sa magandang Donya. She smiled calmly at her son. All those girls back when he was in college, wala na yan ngayon. Sawa na siya. Bawi nito. Siguro, dagdag ni President sabay makahulugang tawa. Masyado pa maaga tumigil, Hades. Nagpatuloy ang usapan nila samantalang naglalakbay na ang isipan ko. What if one day he'll have a girlfriend? Magpapatuloy kaya ako sa pagbisita sa kanyang opisina? Oo, dahil mabait naman siya. Papayagan niya ako noon at tuturuan niya pa rin ako sa kurso ko. But will I be able to stand seeing his girlfriend visit while I'm there? Studying or just visiting? And if I am his girlfriend, I would be weirded out if some kid is visiting my boyfriend. I would ask him to stop it. At hindi ba bilang babae, dapat ako na rin ang nag-iisip na umiwas kapag may girlfriend na ang tao. Lalo na dahil alam ko sa sarili kong hindi naman talaga purong pakikipagkaibigan ang hangad ko. I like him in a different way. Being with him there when he has a girlfriend is wrong. Kaya tama ba ang pakikipaglapit ng ganito sa kanya? Wala pa naman siyang girlfriend, Felicia. Natawa ako sa sarili ko. Tsaka mo na isipin yan kapag mayroon na. Kapag may girlfriend na siya, tsaka na ako titigil. Titigil ba ako agad? Kung sakali? Kaya ko ba yon? Kaya ko yon. May dumaang sakit sa aking puso. Sa huli, ibinalik ko muli ang tanong. Tama ba ang pakikipaglapit ko ng ganito sa kanya? Did you watch the game? He asked when everyone is busy now saying their goodbyes. Naging mahaba ang brunch at puno ng ibang usapan. Hindi ko na naman inasahan na mag-uusap pa kami lalo na't lagi siyang kinakausap ng lahat. Ngayon nga lang siya nagkaroon ng pagkakataong lapitan ako sa gitna ng usapan. Nasa labas na kasi ako ngayon, nasa railings at tinitingnan ang field. Nagpapaalam na yata si Mami at Daddy sa President at kay Herariago. Sinamantala ko para makalabas dahil kanina ko pa gustong gawin iyon. Yeah, you were so good, sabi ko. Hindi mo lang tinapos. He smirked. Hindi ko tuloy na iwasan. Buti hindi ka nagagalit kapag kinukulit ka ng mga director na mag-asawa. Why would I get mad? I want to marry in the future, so it's normal. Titig na titig siya sa akin. Iniwas ko na lang ang tingin ko at ngumisi. Kung isang dosena pala ang gusto mong anak, you should marry early. Besides, the madam said you enjoyed your teenage years. You know, don't mind what she said. Agap niya. Tinawanan ko siya. It's okay. It's normal. Ganyan din naman ako, hindi ba? Alam mo naman yun. His lips twisted. Nanatili ang tingin niya sa akin at hindi ko iyon matagalan. Nararamdaman kong binabasa niya ako na parang libro tuwing tumititig siya ng ganito. He's just a friend. He treats me like a friend. I like him that my heart hurt, but I know this should only be friendship. Mag-asawa ka na. Halatang sabik na si Madam at President ng apo. Masaya kong sinabi para hindi mahalata. I even managed to walk past him nonchalantly. Hindi ko na rin kasi kayang panindigan ang titigan. Mas madaling magkunwari sa boses kaysa sa mga mata. Masaya ang boses ko kaya hindi niya mahahalata. Ayaw ko pa. Agap niya sabay sunod sa akin. I glanced at him. I tried hard to smile. Hindi siya ngumiti. His eyes remained dark and piercing. Uwi na kami. Goodbye. I smiled more, hoping to receive a smile from him, but he remained serious, darkly serious. I waved my hand and started walking. Napawi ang ngiti pagkatapos siyang talikuran.